Ayaw ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Butas-butas po yung birth certificate nyo. Napasukan tayo ng mga sindikato at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema no? Di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. Akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview mo na napanood naming lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Kung peke ang birth certificate nga at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that? O di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito. Napasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. The first fraud that is proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pagtamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other type of fraud is the identity theft. Meron po dun sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na na-determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na pwede nakasuhan na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga responsibilidad sa ating ahensya.